Ito po ang itsura, mga kababayan. Konti lang po ito, hindi po ito marami, hindi po ito sasapat. Mga kababayan, balikan natin ang video na ito. Huwag po natin pag-interesahan. Sardinas na nga lang po pinakakain natin sa tao eh. Na kung saan dalawang barangay chairman mismo ang nahuling kinurakot ang ayuda na dapat ay para sa mga taga Maynila. Sa mga barangay officials, huwag niyo pong iibahin. Kasi kawawa ko pag may naiwan. Grabe, 'di ba? Embes na mapunta sa mga taong nangangailangan, ginamit pa raw sa pampersonal nilang pangangailangan. Kaya nawawala ang tiwala sa barangay ng mga tao dala ng may ilang barangay na sumisira sa barangayan. Kaya naman, nang malaman nito ni Mayor Isko, grabe, hindi nito pinalampas ang kalokohan ng dalawang to. O ngayon, para malaman ninyo, pinakakasuhan na po ng pamahalang lungsod. Bakit kailangan pag-interesan pa ng ilang barangay official? Huwag po. Ulit-ulitin ko po, pagpapasyasahan nyo na. Talaga pong baka lang ho kasi hindi ko maintindihan. Ikukwento ko po sa inyo kung bakit. Ito po ang itsura, mga kababayan. Konti lang po ito, hindi po ito marami, hindi po ito sasapat. Pero ayoko lang may magugutom. Bakit po natin yan pinag-uusapan ngayon? Sapagkat tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng inyong lungsod. No? PWD, solo parents, grade 12, UDM, PLM, senior citizen cash, tapos gatas, tapos 3 kilong bigas, tapos food packs, and so on and so forth. Halos linggo-linggo po. No, halos linggo-linggo mga kababayan. Importanteng nagkakaunawaan po tayo dahil ang sabi nga, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan, uulitin ko no, hindi ko maintindihan sa ibang barangay official. Kanina po, may 2 barangay ang nireklamo sa Tondo. Bakit po? Hindi ko maintindihan sa ibang barangay official. Kanina po, may 2 barangay ang nireklamo sa Tondo. Inireklamo sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag ko po yung barangay official. At totoo po na mayroong gumawa 2.5 kilos. Yung isang barangay naman ginawa 2 kilos. Yung iba naman wala yung sardinas. Yung iba naman isang sardinas. Yung iba naman walang spaghetti, bigas lang. Mga kababayan, kayo po ang mag-isip. Saan po nanggaling ang listahan? Sa barangay. Ang presumption namin, nilista lahat. No? At ako'y walang binawasan. Pag sinabi mo 1,000, 1,000. Pag sinabi mong 1,500, 1,500. Pinagkakatiwalaan natin. Kaya lang, ito'y talagang hindi perpekto ang organisasyon, ano? Pero ayokong palalakihin ito. Yung ibig sabihin, alam niyo yung masama, pag pinababayaan, nakakahawa din. Dapat ang nahahawa lang yung kabutihan. Katulad ng maraming chairman na hindi na humihingi ng hindi na nakukulangan, nasosobrahan pa, isinusoli pa. Pero may ilang barangay. Kaya ito, ko na ito maagat na impormasyon kasi may 3 distrito pa hong bibigyan. No? Yung lista galing sa inyo. Sabi nyo, 900 barangay, 900 families. Bakit nyo kailangan ibahin nung barangay na yun? Inireklamo sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag ko po yung barangay official. At totoo po na mayroong gumawa 2.5 kilos. Yung isang barangay naman ginawa 2 kilos. Yung iba naman wala yung sardinas. Yung iba naman isang sardinas. Yung iba naman walang spaghetti, bigas lang. Kasi unfair yun. Unfair yun. Bakit po unfair sa barangay na yun? Yung katabing barangay niya, ang natanggap, kasi matino yung chairman, ang natanggap 3 kilong bigas, 2 sardinas, at saka ito.
Kaya hindi po pwedeng sasabihin ni chairman na kulang. Bakit to? Sila nagbigay ng listahan. O ngayon, para malaman ninyo, pinakakasuhan na po ng pamahalang lungsod yung dalawang chairman na yun. Kasalukuyan po silang iniimbestigahan ngayon ng pulis. Because kung anong reason nila, I think hindi po katanggap-tanggap. Ang linaw-linaw. Ang dinala lang sa inyo, nakasakong bigas, nakabox na latang sardinas, nakabox na spaghetti with sauce. Pero ang bilang na ibinigay ay sakto sa bilang na nakalista na ibinigay sa amin ng barangay. Kaya ulitin ko, no, sa mga ilang distrito pa, no? Although ito nangyari sa Tondo. Dalawang barangay sa Tondo. Kaya naman natin ginagawa yan ay para sa kabutihan ng lahat. Pag pinag-uusapan ay kalusugan, no? Dahil marami na rin gustong matapos ito. Pero ang hindi talaga ako maintindihan, bakit iniiba? Katulad halimbawa nung SAP, di ba? May mga nababali-balita, binabago-bago presyo. Hindi po. Kung ano pong binili ng gobyerno, yun po ang dapat makamit ng tao. Kaya nawawala ang tiwala sa barangay ng mga tao, dala ng may ilang barangay na sumisira sa barangayan. Kaya nga ako nakiusap Napakasimple na nga lang ho ng gagawin ninyo. I-repack na lang. Pagsasama-samahin. Tapos ibibigay na lang. Dahil naunawaan ko ang barangay Wala namang budget ang barangay ng Maynila Dahil ubus na, kukunti lang dahil sa dami ng barangay natin, maliliit ang barangay natin, maliliit ang budget pero maraming tao. Kabisado po natin Yan, nalulungkot po ako. Sa mga barangay officials, huwag niyo pong iibahin. Kasi kawawa ho pag may naiwan. At nakalulungkot isipin, ang sakit-sakit sa damdamin ng isang Manileño na mababalitaan niya na yung kanyang kapitbahay sa kabilang barangay ay natanggap buo. Yung natanggap naman niya sa kanyang barangay ay kulang. Whether maganda ang intensyon o iba pa ang intensyon at most likely masama ang intensyon. Kasi hindi mo pwedeng baguhin Hindi mo na kailangan baguhin dahil una, I'll give you example. Yung isang barangay nilista 800. Di binigyan natin ng 800 food packs. Sabi, kulang ng 500. Binigyan natin 500. Di 1,300 na. Nung sumunod tayo nagbigay, good for 1,300. Hindi na good for 800, good for 1,300. Ang sumunod natin binigay, good for 1,300 ulit. Bakit ngayon kailangan baguhin? Huwag po natin pag-interesan. Sardinas na nga lang pinakakain natin sa tao Salamat sa Diyos, matino yung bigas. Kaya naman yung spaghetti ang binili ko dahil mabigat sa tiyan. Sa karang spaghetti, kayang dumami. Pwedeng kainin. Kahit na sauce lang. Kaysa wala. Kaya nga pinipilit namin maging masinop dahil gusto namin akapin ang lahat. Bakit kailangan pag-interesan pa ng ilang barangay official? Huwag po. Nananain ng bitukan nyo yan. May gabaho yan. Do not enrich ourselves in these trying times. Wala akong katanggap-tanggap na dahilan. Kaya yan ang ibinigay kasi yan ang kaya ng lungsod. Dahil ang lungsod may gagawin pa ulit. At may gagawin pa ulit at ang tawag ko dyan ini-stretch. Dinadahan-dahan kasi nga hindi naman tayo mayamang syudad. Nanggaling ako sa bangkaroting kaban ng bayan. Hindi ko po binubuhat ang bangko ng administrasyong ito. Nakarecover lang ho tayo dahil naging masinop kami. Naging epesyente kami. Akalain mo, sana yung mga pagiging masinop at epesyente natin, yung mga pagawaing bayan sana yan para muling maayos ang Maynila. Pero hindi ngayon mangyayari na. Dala ng yung mga plano na yun, binago natin. Bakit? Aanuin ko kalsada kung gutom naman ng sikmura. Aanuin ko kalsada
Kung mamamatay naman ng dilat ng mata ang tao. Kaya ako nalulungkot, mga kababayan. Talagang ganun sa gobyerno, hindi kami lahat perpekto. Meron pa rin bulok. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Pipilitin ko po. Pipilitin ko. May mga bulok na yan mawala sa Maynila. Kaya po sa mga barangay official, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa inyo. Totoo. I swear to God. Magbuti kayo. Thank you very much. Pairali nyo rin yung malasakit. Ilang beses na tayo. Nakasama namin sa politika, hindi namin nakasama sa politika, iisa ang pagtingin namin sa inyo. Bakit? Krisis ngayon eh. Wala naman kayo ibang aasahan, kundi ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kung pairali namin ang aming mga damdamin towards one person dahil hindi namin kasama sa politika, kawawa naman yung kanyang mga kabarangay. Kaya namin isang tabi ang aming mga sarili, mga personal naming damdamin dahil may sinumpang kami tungkulin sa inyo. At titingnan kayo ng pantay-pantay. Kaya sana po sa mga barangay official, makisuyo lamang. Ipunin yung ibahin. Konti na nga lang po ito. Hindi po ito malaki. Pero mahalaga po ito sa buhay ng bawat pamilyang Manileño ngayon. At sa inyo mga kababayan na nanonood, kung talagang may pang-aabuso or too much discretion na ginagawa ng inyong barangay, sabihin nyo lang sa amin. And I hope this will be a stern warning to others. Ulitin ko po 3 kilong bigas, 2 sardinas, spaghetti, at sauce. O ngayon mga kababayan, ako naman ang hihingi sa inyo. Kapag kulang ang binigay sa inyo ng barangay official, i-post ninyo. I-post po ninyo. Diyan lang namin kayo makakausap at malalaman namin ang buong katotohanan. Kaya nga, naalala nyo yung sa senior citizen, mga kababayan, yung una, yung 17,000 may Paymaya. Natigil ang Paymaya kasi nagkaroon ng COVID-19. So meron tayong listahan ng 64,000 nakaltala sa Maynila, binigyan natin. Anong sumunod? Maraming hindi nakakuha. Bakit? Kasi may batas na nagsasabi, kailangan butante raw yung senior citizen. Sabi ko, paano yung may mga sakit? Paano yung hindi nakakaboto na dahil may rayuma, hindi makalakad? Di ba, anong ginawa natin? Inamenda natin yung batas. Sabi natin lahat ng senior citizen, tapos humingi tayo ng listahan sa mga barangay official. Ilista nyo lahat ang inyong mga senior citizen. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Kung ano pong pinala nila, binigay natin tigwa 1.5. Sumunod, gatas. So, ang ibig kong sabihin, maaring minsan kulang, pero inaaksyonan. Pero pag naaksyonan, hindi pwedeng may magkulang. Kaya po, yun lamang ang pakiusap ko mga kababayan. Importanteng nagkakaliwanagan tayo. Importante na alam ninyo. Kaya nga ako sa totoo lamang minsan gabing-gabi na. Tulad ngayon, gabing-gabi na. Nag-update kami every day. We'll try to update you. Para walang naliligaw ng landas. Kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mahirap yung sitwasyon. Walang solusyon sa sitwasyon. Walang gamot sa COVID. Pero ayaw na ayaw kung nangangapa kayo sa dilim. Kaya pag obligasyon namin, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin tagumpay, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin kakulangan, inilalahad namin sa inyo. Pag tama kami, inilalahad namin sa inyo. Pagka mali kami, ilalahad namin sa inyo. Ala po Kasi yun na lang ang pwede namin maibigay sa inyo. Katotohanan. At gusto man lang namin maiparamdam sa inyo na kami kaagapay ninyo.
sa landas nating tinatahak tungo sa tagumpay. Kaya nalulungkot lang ako kapag may ilang pang barangay official na sumisira sa kapwa niya barangay official. Wag po. Masa kayong hindi ko sila pababayaang mamihasa. Ang mga reklamo laban sa dalawang barangay chairman ay nag-ugat daw mga kababayan nang mapansin ng mga residente na kulang ang natatanggap nilang ayuda. Yung iba, walang sardinas. Yung iba, bigas lang ang natanggap. At nang tingnan ng City Hall, mismo sa listahan ng barangay galing ang problema. May mga binawasan, dinagdagan at binago ang detalye sa pamimigay. Kaya naman, pumasok na si Yorme Isko sa eksena. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Diretso niyang sinabi, kung 1,000 ang sinabi, dapat 1,000. Kung 500, dapat 500. Walang palusot, walang drama. Kasi para sa kanya, ang bawas sa ayuda ay bawas sa tiwala ng tao. At nang makumpirma ang ebidensya, 2 chairman agad ang pinakakasuhan. Ganun kabilis mga kababayan. Malinaw ang sinabi ni Mayor Isko, hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa kulay, tungkol ito sa serbisyo para sa tao. Habang ang iba nananaimik sa mga anomalya, si Yorme nagsalita at kumilos. Walang puwang sa Maynila ang mga manloloko sa kapwa. Alam niyo mga kababayan, ito yung gusto natin sa isang leader. Walang takot, pero may puso. Hindi lang basta sermon, may aksyon agad. Hindi niya hinayaan na paglaruan ng ilang opisyan ang tulong para sa mga Manilenyo. At kahit maliit lang na sardinas o spaghetti sauce para kay Yorme, malaking tulong yan sa bawat pamilyang naghihintay. Sa Maynila, malinaw ang mensahe ni Yorme. Kung ano ang ibinigay, yun ang ipamigay. Walang dagdag, walang bawas. Kasi ang tunay na leader, hindi lang nagbibigay, kundi tinatama rin ang pagkakamali. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, marami pa rin ang humanghanga kay Mayor Isko Moreno. Saludo kami sa iyo, Yorme, sa sipag at tapat na serbisyo mo para sa mga tao. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat, alam mo to,